So yun ang mga best, no, available na nga po dito. May isang unit dito sa may Mega Vea Baliwag. Okay, so meron silang Lexi 155, okay, Yamaha 155 Lexi or LX. Yun yung nakalagay dito sa emblem niya. Ayan, 155 LX or Lexi VVA. Okay, so ayan, available po rito na isang unit na kulay black and blue na decals. Okay, ayan, glossy finish. And so medyo matagal nating hinintay ito. So ayun nga mga best, no, ngayon 2026, nakita na rin natin na merong available sa kasa nila. Dito lang to sa may Mitsubishi Plaradel branch. Meron silang isang unit dito na kulay gray. At di rin ako masyadong familiar dito sa colorway niya. So may pagka-gray tapos parang chameleon color yung yung datingan niya. So ayun nga, meron tayo rito maliit lang na windshield. May Yamaha pala tayo dito sa harap. Pero yung iba kasi, mga ginagawa nila, tinataasan pa nila yung kanilang windshield para at least nga naman hindi masyadong bugbog yung mukha natin pagdating sa mga high speed. Ayan. So pagbaba natin dito, meron tayong matte finish dito. Ang ganda, parang scratch resistance yung nandito sa side na to. Ang ganda ng effect niya rin. Tapos glossy black. May tayo dito, 155 LX. Yung ating signal light nandito sa taas. Halogen bulb din tayo dyan. Yung kanyang headlight is naka-LED. May daytime running light na LED. Maporme. Gusto ko yung mukha na ito. Parang panibagong NMAX yung nakikita ko sa kanya. So, yan. Meron tayong matte finish din dito. May mga sharp design din. Sa side naman, meron tayong Yamaha. May logo ng Yamaha. Matte finish yung nandito sa side. Ito glossy. May LX din dito. Meron tayong telescopic fork. Magandang front fender. Parang ibang atake rin dito. Para siyang magkahiwalay yung fender niya. Tapos ito parang scratch resistance yung datingan niya rito. Ikutan na natin. So meron tayo rito windshield. Ito is parang smoke type. Medyo siya, medyo kulay itim. Okay, ayan may pagka black siya yung design niya. Pero hindi siya yung tinted na tinted. Meron tayong maliit na details dito. Yung i-foreman natin dito parang nakalutang to. Parang nakalutang siya, di ba? So may SYM tayo na emblem, may parang carbon fiber finish dito. Yung ating headlight is LED, meron tayong park light dito or daytime running light. Dito naman sa side yung kanyang signal light. And dito sa ilalim, para siyang may winglet. Okay, may maliliit din siyang details dito. May maliliit din siyang parang details dito. Ayan, hindi ko alam kung decals ba to or talagang nandyan na siya. Pero mukha siyang decals. Ayan, so naka-telescopic fork, meron tayong reflector, side by side naman yan. Yung kanyang fender. Maganda yung kanyang plastic na ginamit dito. Meron tayo nakalagay na TCS. Okay, yung traction control niya. May ABS na rin yan. Yan, mahaba rin yung fender dito. Yung sa likod, hindi naka-open. So, mas madaling linisin. Lalo kapag may mga putek. So, sa kanyang tires, naka-CST na rin tayo rito. Ang size dito ay 190 by 14. Naka-tubeless na rin tayo rito. Naka-single disc brake, naka-dual path caliper, at ito yung kanyang ABS. Ayos, no? Harapat likod dyan, may ABS. So, iba talaga yung atake niya rito. Ayan. So, yung kanyang gulong, ang size dito ay 90 by 90 by 14. Naka-mugs na rin tayo rito. IRC yung kanyang brand. Pagdating naman dito sa side, naka-single disc brake, single path caliper. Ayan yung itsura niya. So, sa side naman, meron din tayo rito gulay board at may Lexi na nakalagay dito. Lexi LX 155. So meron din tayong padding dito. So para at least hindi madulas. Okay kapag naka-apak tayo rito. So may extension ng paa, hindi siya ganun kalawak pero at least meron siyang extension. Ayan yung datingan. Sa ilalim, meron din tayong ganyang design. Tapos yung ating foot pegs, metal din naman yan. Dito naman sa side, meron din tayong Lexi VVA. Ganda ng emblem ng 155 LX dito. Gusto ko yung emblem niya. Yung upuan, hindi siya ganun hindi siya ganun lambot. Matigas siya para sa akin. Ayan, kahit inupuan natin siya. Dito rin sa kanyang OBR, medyo matigas. Natitigasan ako. Ayan, tapos yung kanyang compartment, maluwag siya, malinis. Okay.
May saluhan din ng kanyang gas tank pag natapon, meron ganyan. Tapos yung ating compartment, ito yung itsura. May helmet hook tayo rito. Lagayan ng ating mga basic tools. Grab bar, matte finish, ayan. Solid din yan. Okay, so ganda yung mugs. Okay. So sa side naman, dito naman sa side, makita natin may mga pakurba na design. Ayan, hanggang dito. So may extension ng paa. Okay, may side stand kill switch din tayo rito. Yung foot pegs para sa angkas, ito yung itsura niya. Parang sa PCX yung datingan niya. Ang ganda ng itsura. Dito may maliliit na details dito. Ma-appreciate mo yung mga ganitong design. Okay, dito matte finish. Sa gitna, may matte finish din tayo rito. Meron tayong utility hook. Pag di natin kailangan, pwede nating itago. Dito yung gas tank natin. Kung ating ignition is nakakiles, pero meron tayo ritong secret key or emergency key. Ayan. So may USB charging port na rin pala tayo rito. Dalawa na rin yan, Type C and Type A. Okay. At sa ating panel, meron tayong digital panel at meron tayong mode and select. Ayan, or set. Meron tayong signal light. Engine check, pag naka oil check, ayan, engine check. ABS, yung kanyang gas tank. Temperature, pag naka high beam, and traction control, ayan. So dito naman is naka liquid cool din tayo rito. Tapos maganda rin yung cover. Meron tayong swing arm dyan, oh. Tapos tinitingnan ko, parang may nakaabang dito. Pwede kang maglagay ng tawag dito, dual shock. Parang pang Aerox yung datingan eh. Tapos wala nga lang dito sa ilalim na nakaabang para sa shock niya. Ayan, ito yung tsura niya. Wala, parang pwede kayo magpatamas pa rito para lagyan niyo siya ng additional na shock. Ayan. Tapos ito tambucho. Stylish din yung kanyang cover. Ito yung tsura niya. Tapos naka-drum brake dito. Pwede niyo pang pa-convert to ng ng disc brake. Pwede eh. Tapos IRC din yan yung gulong. Ang size naman is 190 by 14. Ayan. So yung kanyang taillight, maangas yung taillight niya, LED, parang kulay white siya. Hindi ko lang alam kung white din ba kapag nagpe-preno kasi 'di ba, medyo yung white, 'di ba? Hindi ko alam kung sa LTO. Yes, pwede 'yon. Pero ayan. Tapos meron tayo rito na bulb type din yung ating signal light. May plate light, reflector side by side. Lagayan ng plate, may reflector din tayo rito. Malapad yung kanyang fender dito. Sa handlebar, kita naman natin ang ganda ng itsura ng handlebar nito. Naka-upright position, may para tayong mga rito, carbon fiber finish, may emblem ng SYM. Yun nga, yung gaya na sabi ko, yung mga switches nila, parang ordinary plastic lang din na ginagamit ni SYM. Ayan, yung kanyang front brake, smooth naman. May hazard switch, kill switch. Naka-automatic on na yung ating ilaw dito pag nag-engine start tayo. Electric starter, yung grip natin dito makapit. Throttle, sobrang babaw. Meron din tayong flasher, high and low, signal light, busina. Ayan, so yung grip ang kapit na ito. Sa upuan, ito ang lapad. Ang kapal din ng foam na ginamit nila rito. So, rider, ayan, may mga stitches din tayo rito. Dito rin. Dito rin sa side na to. So, dito pa lang sa OBR, ang lapad na ng foam na ginamit to. Tapos para tayong naka-camelback dito kasi pwedeng sumandal dito yung rider. Ang kapal ganyan kakapal Tapos sa ilalim, meron tayong helmet hook dito. Ang lawak din ng ating compartment. Ayan, nandito yung mga basic tools. Yung battery natin dito, yung side mirror. Dito pala nilalagay yung battery. Ayan. Ayan. Tapos sa side naman, ayan, naka-monoshock. Adjustable din tayo rito. Ito yung itsura ng ating CVT. Ayan. Ganda, pang NMAX yung dati yan. Yung mga dating version. Tapos meron din tayong side stand kill switch. Ayan. So sa kanyang side pocket, ayan. Maluwag din, may USB charging port din tayo rito. Utility hook, yung ating ignition, susi, maporma din. Ayan, may shutter lock na rin tayo dyan. Meron din tayo rito digital panel. Kita natin dito signal light, yung kanyang icon, temperature, yung ating high beam. Ito yung engine check. Ito pala engine check. Ito yung engine check. Tapos may Lexi LX155 dito.
And then may Yamaha logo, maganda yung forma dito sa kanyang handlebar, pa-down style, yung kanyang side mirror. Ayan, yung switches niya talagang premium yung datingan. Meron din tayo rito ang brake lever. Ayan, then may menu, high and low, signal light, busina. Ayan, ang grip niya is sobrang kapit ng grip. Meron din tayong on and off ng kanyang stop and start system. Meron tayong hazard switch on and off, electric starter, lever natin dito, malapad. Smooth naman yan. Makapit yung grip, throttle, sobrang babaw ng throttle niya. So, yan. Ito yung bagong-bagong Lexi 155 LX ng Yamaha. So, puntahan nyo na lang dito sa may Mega Vea. Available sila ng isang unit dito. So, malamang yan may naghihintay na customer neto dahil nga natsyempohan lang natin na merong available na isang unit na black and kulay blue, white na decals. Ayan. So, may iba pa tong kulay. Siguro update ko na lang din kayo kapag nakakita pa ako ng iba pang kulay ng ganitong Lexi LX 155. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong update para dito sa Yamaha. Ayos na. Okay, sa side naman, meron tayong Cruise Sim GT. May emblem tayo dyan na maganda. Premium yung datingan nito. And sa ating panggilid, meron tayong SYM dito na naka-emboss. Wala tayong kickstart dito. Naka-dual shock tayo rito, adjustable. Meron din tayo rito tire hugger. Naka-single disc brake, single pot caliper, and CST na rin yung tires niya. Yung size naman dito ay 120/80 by 14. Naka-tubeless na rin tayo. So, eto naman, tinatanggal din to. Kung gusto nyo maglagay ng top box, ready na rin yan. Ito, metal. Okay, metal yan. So, malapad din yung ating grab bar. Naka-ready na rin tayo sa top box. Yung ating taillight is maganda rin. Kakaiba rin yung design. Signal light natin andito sa side na to. Okay, ito yung pinaka-taillight nya. Reflector, may plate light na rin tayo rito. Ang lapad ng ating fender. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho natin dito. Swing arm, mayroon din tayo rito. May ABS din tayo rito sa likod. Naka-radiator na rin tayo rito. At may cover na rin. Ayan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification ng Cruise Sim GT150? Available po yan dito ng isang unit sa Mitsubishi Plaridel branch. So, puntahan nyo na lang. Sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos siya. Basta sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Motorcycle na tayo nagkakahalaga ng 128,900 kapag kinuha nyo ng cash, at syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026, bagong taon, bagong motor? So sa lahat nga pala ng mga nakagamit sa ng ganitong motorcycle, baka pwede i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga nag-experience nyo Review sa mode. Let's go! Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat under ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena. Para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog. Kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban. Kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat
sigurado. Safety first lagi, di pwedeng papakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget na trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang prenoto